Gago ano nga eh. Kanina, nasa, diba? Nasa Skyway ako. Sinisip ko grabe yung week na nagdaan na. Ganda, bumigay yung pick-up, ganto ganyan. Tapos habang binidyo ko nga eh. Sabi ko, ay hindi. Pinaparamdam sa akin ni God yung yung pakaramdam ng may driver. Ganun ako, feel na feel ko. Kasi Nag-grab ka? May nabasa ako yung parang it is a matter of perception ba. Kaya pwede akong mabadrip. Tangina, grabe tong week na to, ganto ganyan, sobrang pakta. Pero hindi kanina, tangina, grab ako. Ganun ako sa likod tinitingnan mga building. Tangina, sarap may driver Sabi ko, baka pinaparamdam na sa akin ano yung pakiramdam ng may driver. Isa yun sa mga benefit talaga eh. Pag di ka tanga mag-isip, no? Tangina talaga. Marunong ka mag-convert ng energy, no? Bibira yung mga ganun tao, pre. Tapos nung andito kami nanda sa biyaya ko, enjoy ako, tawag si Wata. Tangina, nabunggo ako. Nabunggo siya, yung likod ng Civic niya. Kanina? Ngayon lang. Pero hindi ako na bad trip kasi, sabi ko, kasi nung sabi niya, ako, ganto ganyan. Ganon yung tono niya, nasagi ako, ganto ganyan, yupe. Hindi siya bad trip. Okay. Hindi siya bad trip, kaya sabi ko sa kanya, anong ginawa mo? Di sinabi ko, hinayaan ko na lang. Ako pa nga nag-sorry. Sabi ko, okay lang ba kayo? Walang tama yung L3 nyo? Sige, okay na po yan. Kaya baka hindi na bad trip kasi kasalanan niya talaga. Hindi. Ano yung pinaka-the best response? Siya ang nabunggo. Pag naganyan yung babae mo, nabunggo yung kotse niya. Ano pinaka-the best response? Una ako, hindi ako nag-ano. Huwag ka magpapanik, bro. Pinakinggan ko muna yung tono niya. Ang ganda ng tono niya. Ako naman yung nagka-aberya. Sabi ko, paano aberya? Ganto ganyan. Na-traffic sa Santa Maria, ganto ganyan. Tapos nagbabaking ako. Tapos may humaharurot na L3. Ganun, parang lang nagpagkwentuhan. Tapos ako, okay. Sabi ko, sige, okay na yan. Testing season talaga. Sabi ko, proud ako sa sa calmness mo. Sabi ko, saan ka na papunta ngayon? Di sa ibang Starbucks, kasi mag-Starbucks siya sa ibang Starbucks. Sabi ko, okay, at least kalmado. Ano sabi mo doon sa L3? Di sinayaan ko na siya. Sabi ko, okay na yan kuya, ganun. Tapos, diretso ko na siya. Hindi ko na siya inasu-asunto or pinagbaya. Sabi ko, okay. Isa rin sa pinaka nakaka-turn on sa babae niyan pagka sinabi mo na siya kagad yung inalala mo, hindi naman yung bagay. Kasi yung bagay, napapalitan naman yan eh. Ang lakas mo kapogi points yung ganun. Ikaw, okay ka lang ba? Ganyan. Huwag mong ano yung gamit. Kumbaga, mo yung gamit. Mapapalitan natin yan. Totoo. Sinabi nga rin sa kanya yan, picturean mo, patingin ako. Hindi naman siya nag-worry. Kaya na lang din, banayad lang din yung energy ko. Mag-worry 900,000 a month yung pera mo. Ay, na nga pala tayo. Gago, rolling na to. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Malapit na. Ganito na lang, pre. Parang gabulbul na lang eh. At buong Nepal. Malapit na, pre. As in. Ang Anti-Supot Social Club. Let's get it. So isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka pa rin. Wala sa DPWH ng mga kurakot. Okay? Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, na may asawa. Available yung mga perfumes natin sa lahat ng shops, bro. Go ahead. Kung gusto mo bad boy, tapos gusto mo magkamisis, tangina, effective eh. Actually, doon naman ang endgame. Actually, yun nga yung pinagtatako. May mga manghilan-ngilan doon sa TikTok na nagko-comment na parang nakiride sila doon sa hate na, okay, bachelors, tas biglang nagbibigay ka ng self-improvement na mga talks, knowing na kasal ka, putya, ilang taong ka lang? Ilan taong ka ba? 35, pre. Putya, 35, tas kasal, tas pamotor-motor ka lang, papadgas-padgas ka lang. Millionaire. Tayo na yun ang the shit, pre! Sariling bahay, millionaire. Nami-misinterpret nila ngayon sa mga lalaki dyan. Actually, yun talaga ang the shit. Pamilya ba? Yeah. Pamilya na hindi ka palamunin ng mama mo, yung nandun ka sa poder. As in, magkikreate ka ng sarili mo bilang lalaki. Pwede naman maging single ka, ayaw mo mag-asawa. Pwede, problema yun. Pero yung ganong state na at the age of 35, nakita ko yung mapapangasawa ko, pinakasalan ko, may pananin. That's it yun, pre. Nuclear family nga tinuturo natin dito eh. Yeah. Kumbaga yung may takot sa Diyos, di ba? Okay yung family. Wala na yun. Bakit parang kailangan... Hindi, ang nagugulat nga lang ako doon, pre. Kasi nga, tangina, ano ba yung tinuturo natin or tinuturo ko? Relationship. Maging maayos na, maging maayos na lalaki. Ito na yun. Yung hindi ako nagsasalita rito dahil lang na-invento ko. Lahat ng sinasabi ko is based on my experience at
I live with it. Ito yun. Ito Sa yung... mga nang babash kay Josh on point, wag kayong mag-aasawa. Wag kayong magpapamilya in the future. Kasi hindi naman ang bagsak eh. Tignan na lang natin. Parang ano talaga, hindi siya ubra na parang gagamitin mo siyang... Hindi kasi siya kalait-lait, pre. Oo nga, ako sinasabi ko sa'yo, off-cam, di ba? Off-cam. Tangin na, pre, ang ganda ng state mo ngayon. 35 kasal, pa-big bike lang. Ito, nagbibidyo-bidyo. Relax na relax yung aura mo. Hindi ko, yan ang da shit. Kaya ang dami nagsasabi, akala nila 35, ay ano sinasabi, 35 na, 28 lang yung tsura ni Josh. Tayo na mas mukha ako matanda sa kanya, yo. Putang ina, mukha ako mga 30-18 eh. Update sa boxing, hindi na tuloy. Okay na, hindi na tuloy. Nagkaayos-ayos na. Yan ang update. Gagawin litanya mo, ASSC Worldwide. Hindi mo nabibitaw. ASSC Worldwide pala, bisitahin nyo na website namin. Sa iba't iba pang detalye. Instagram and Spotify. Gusto nyo to? Visit nyo yun, pare. ASSCworldwide.com. Kung nag-chat din sa akin yun, yung gumeto nung website natin, hindi ko sinin. Ang mo, yun na yan, gago. Wala sa buhay mo. Sabi niya, tutulungan kita. Gusto mong ilalagay ko. Tutulungan. Sayang 15K mo, loko. Uy, ikaw muna, pakilala ka muna, Binili niya yung domain ba naman ng anti-supot? Magaling din siya, bro. Believe din ako sa kanya. Magaling na hindi calculated na galing. Paano kung di kami makipag-cooperate? Para mo kaming ni-ransom shit nun eh. Nagtuturo nga tayo wag maging tanga eh. Tapos di niya na-gets, di ba? Yeah. Sabi mo pa gagamitin. Gineto niya antisuppotsocialclub.com na domain. Tangina, tapos makikipag-coordinate ka sa amin. Tangina, wala. Hindi. Buti sana kung nag-reach out ka, baka gusto niyo ng website, tulungan ko kayo. Yun, pwede yun. Kumbaga, mulat-mula pa lang. Tayo na magkatrabaho, pero yung ganyan na, hindi. Yung antisuppotsocialclub.com, hindi sa amin yun, hindi yun. Tangina, re-report namin yun kung pwede. ASSCworldwide.com. Alright? Yeah. ASSCworldwide.com. Lalagay ko dyan sa description para di kayo maguluhan. Yeah. Ato, class A, supremo ng mga liti mong classes na pangit. Napanood mo na to. Nabad trip ka na dyan. Araw-araw ka nang nababad trip. Lagi ka nang nanonood kahit ako nababad trip ako trip na. Ito, nababad trip ako pag nakikita ko sarili ko sa salamin. Pero wala, ganun talaga pala. Whoppings. Grabe. Ano yung ano natin? Ano yun? Yung ating first topic ba? Kamusta ka? Ayos naman, safe naman. Yung ano... Ay, thank you, bro. Thank you. Nagugutom na meron tayong coffee, bro. Kasi yung isa doon. So, yung... Itong politika nga, di ba? Gumaganda, gago. Pinapanood nyo ba? Hindi na, bro. Ako nag-give up na ako, pre. Gumaganda yung mga nangyari. May nag-appear siya na parang ex na mataas na posisyon na sundalo. Appear siya. Kasi parang parang natanggap ata siya as parang tauhan. Tauhan doon sa... Kaila, ano ba yun? Pinangalanan niya, kaila Saldigo, kaila Martin Romualdez. Tumao siya doon. Sundalo. Tas sila yung nagdi-deliver ng mga pera. Talagang dinitalye niya. Tapos pumunta siya doon out of gusto niyang makatulong sa bayan. Kumbaga, na-realize niya kasi na, tangina, grabe pala yung involvement ko doon sa nangyaring kahayupan. Kasi sila yung nagdi-deliver nga. Sila yung mga sundalo na nagdi-deliver. Pero, hindi naman, wala naman silang wala silang cut doon. Yun yung sa kanila instruction, ito yung gagawin niya for today's video. Parang yun yung pinapagawa sa kanila. Hindi nila ginagawa yun dahil kakutsaba sila or ano. Nagulat na lang din sila doon. Parang sinabi, nagulat na lang din kasi parang one time binuksan yung laman ng maleta. Gulat siya, pera. Kasi nga, parang 48 na maleta yung dinadala nila. Parang every 3 days. Isang billion. Pero alam nilang pera yon. Nung una, hindi. Pero nung nalaman na lang nila na one time kasi nga binuksan, tangina pera. Kanya-kanya na silang snitch, no? Naglagal na ngayon, pre. Ito nga yung, ano bang lesson, yun na lang, kuha na lang tayo na lesson doon para hindi na mabugbog yung politics. Kasi ayaw din na ibang tao kunin na lang natin yung lesson doon, pare. Na-realize ko doon sa nangyayari ngayon, nag-snitch na sila isa-isa susuplungan na sila Parang what comes around goes around, diba? Kumbaga, kahit anong tago mo niyan, pag gagaling sa kademonyo shit yung ginagawa mo. Lalabas at lalabas, bro. Correct. Lalabas at lalabas. Mag-shift ng power yan. Kahit anong mangyari, magpabaliktad at magpabaliktad yan. Walang alingasaw para sa akin yung positive energy kasi, para sa akin masarap siyang i-share. Kusa siyang lumalabas talaga. I mean, basta yung positive energy, kahit hindi mo siya itago,
masarap siyang ilabas. Ang pinagkaiba niya para sa negative energy, kahit anong tago mo sa negative energy, maghahanap ng reason yan para lumabas eh. Kaya kahit di mo maghanap ng ebidensya, puta, lalabas yan. Correct. Katulad nga sa relationship, pwede nating ihalin tulad yan sa relationship eh. Yung babaeng mag-cheat sa'yo, kahit hindi ka magbasa, mahuhuli mo eh. Same sa lalaki. Hindi mo kailangang i-check yung phone. Hindi, wala na yung pre. Hindi na. Lalabas pa rin yung energy, pre. Oo. Pandesal ng mayaman. No? Ganun din sa lalaki, mabibisto ka pa rin kahit anong lupit mo magtago. Pag nanggagago ka, nanloloko ka ng tao, nanloloko ka ng babae, lalabas at lalabas pa rin. Lalabas at lalabas. Kaya nga ngayon, ang pinapangalagaan na lang namin, is yung positive energy nga. Ayaw na namin bumangga ng kung sino-sino. Nang walang justification. Walang justification, hanggat maaari, puro positibo. Kasi yun din yung bumabalik eh. Yung Actually, revenge, totoo. pare, tangina kayang tumagal ng lifetime pag nakabangga ka ng gago. Oo. Talagang Yung revenge? Oo, pare. Hindi Nga. siya titigil kahit Hindi 40 titigil. years na yan. Talagang 30 years na yan sa loob niya. May iniwang kang negative energy sa kanya, kaya niyang ihadukin sa'yo yan pag dumating na yung tamang pagkakataon. Kaya nga. Sa Godfather movie, pare, pinakita yun dun yung revenge ni Vito. Ang tagal, pre, 20 years, 25 years. Ano yung Pinatay niya yung... Ano yung praise? What throws around comes around. What comes around What goes around comes It around. goes around. Kanta ni Justin Timberlake yun eh. Hindi mo kasi gulo Tama What goes around comes around. Yun. What goes around comes around. 50 Cent din. Sinabi niya yun. Oh. So yun nga, kay Vito sa Godfather, pare, 25 years yun. Sinatgan yung nanay niya. Boy, harap-harapan sa movie. Sinatgan, yung tatay niya, pinatay din. Yung kuya niyang bata pa, 12 years old, binaril din sa ulo. Patay lahat, family niya. So nakaalis siya. And then nakabuo siya ng magandang buhay sa Las Vegas yata o sa New York, sa US, no? Naging okay siya. Tapos yung pagdating ng 30 niya, bumalik siya dun sa province nila sa, hindi ko alam kung Mexico ba o ano, basta mga parang Latino yung ganun. Ay, sa ano pala? Sa, Italian pala sila. Ay, Ayun. So pag-uwi niya mga mafia sila, di ba? Mafia. Pag-uwi niya dun sa Corleone, yung kasi apelyido niya yung city niya, pinapelyido niya nun. Pag-uwi niya dun sa Corleone na lugar nila, na bayan nila, hindi siya namamukha nung Godfather doon, yung small Godfather sa barangay city nila. Kasi nga bata siya nung umalis eh. So nakahiga lang doon, nagmamahinga sa labas. Pero tumata kasi sa kanya yun, di ba? Revenge. Kasi shotgunin ba naman nanay mo sa harap-harap mo? Yung nanay niya kasi nagsosorry na wag mo nang patayin tong bunsong anak ko, ito na lang natitira sa akin. Sabi nung Godfather, hindi. Ang revenge, kayang magtagal yan habang buhay. Balikan nyo ako pag nagkapuwersa kayo. So, kailangan ilubog kayo ng sagad. Parang 48 Laws of Power nga. So, sinatgan yung nanay niya, pang! Tapos babaril na niya sa Vito, nakatakbo siya. Kung ngayon, binalikan niya after 30 years para lang masatisfied yung revenge sa puso niya, pre. Yun, pinagsasaksak niya. Patay. Sa tiyan dito. Panoorin niyo yun, yung The Godfather 1, 2, 3. Panoorin niyo yun. Ano yun? Yun yung matututunan niyo doon na isa, yung gante is gante. Yeah, revenge. Pero yung, ito maganda. Kasi yung revenge, pag sinabi mong revenge, parang negative agad siya, no? Ang itatak niyo sa utak niyo, yung gante is gante. Balik is balik. Ngayon, kung maganda yung ibabato mo, maganda yung babalik. So hanggat maaari, maganda yung gawin mo. Para maganda yung babalik. Correct. Tapos wag mong isipin na, kanyari, ginawa ko siya maganda. Ibabalik niya rin sa maganda. Pwedeng gawan ko siya ng maganda tapos kukupalin niya pa rin ako. Pwedeng gawan ko siya ng maganda tapos kukupalin niya pa rin ako. Kasi nga, hindi naman silang mga tao yung magbabalik nung maganda mong ginawa. Dapat talaga nakatap ka dun sa source eh. Yung source yung magbibigay sa'yo. Sa di mo inaasang pangyayari or I think anong... from the time na pakawala mo yung good energy kay Josh, kaya to, magkukwento yan eh. Kumbaga yung bibig na ito, sila magsasabi ng good thing sa ibang tao. Kaya ito, hindi okay yun. Eh di mali mo, mabugahan niya businessman din, di ba? Okay pala eh, nababouch ka na hindi mo mapapalayan. Tapos kinupal ka ni Josh, pero nabouch ka na niya sa ibang businessman, yun ang pwedeng magbigay ng pass. Maraming way, di ba? Marami, Tsaka pwede rin, kunyari, siniraan ko siya, pero yung isang receiving nung words na negativity na sinabi ko about kay Ato, positive din siya. Isipin niya sa akin, tang tropa mo pero sinisiraan mo. Hindi ikaw. Di ba? So, may mga ganun may magbibigay ka ng energy pero yung tumatanggap ng negative energy mo, nakita yon as negative, hindi tinatanggap,
mas pipiliin pa rin yung positive. Meron pa nga pre, 'di ba, na ano mo yung revenge na sa tao, 'di ba? Yung isa naman din na maganda rin panoorin ng mga tropa natin diyan is yung kay Pablo Escobar ngayong Narcos. Kasi Natapos ba yan? natapos ko yung pre. Tangina, series yun, di ba? Oh, series yun sa Netflix. Ang pinaka-downfall talaga ni Pablo Escobar is hindi yung pag-ano niya eh. May naging greedy kasi siya. Pero ang mayaman na talaga si Pablo Escobar dahil nga sa ginagawa niyang business na mga import-export. Ganon. So, connected siya sa customs. So, may Logistics siya, no? Logistics. So, nung part lang na yun na logistics siya, dahil nga mayaman siya, marami siyang nabibigyan ng pera, yumaman siya, nagustuhan siya ng tao, pare. Diba? Nagustuhan siya ng tao. So, dahil dun sa move niya na yun na nagbibigay siya ng trabaho, ganyan. So, positive energy yung ikinakalat niya. Yeah. So, okay yung buhay niya. Naging okay. Mayaman siya. Yumaman siya. Naging negative lang, pare, yung takbo ng buhay niya. Yung yan na-discover niya yung cocaine. Ngayon, nagbenta na siya ng cocaine. Yumaman din siya sa cocaine. Eh, anong nagbibigay ng cocaine? Negative energy yun. Yeah. Ayun na. So, dahil nagbibigay na siya ng negative energy, yung negative energy ngayon, hinahabol na siya hanggang sa naging shit na yung buhay niya. So, yung revenge kasi pare, hindi lang siya basta sa tao eh. Kung ano mismo yung ginagawa mo, minsan natatap mo, ang nagagalit sa'yo yung energy mismo eh. Hindi yung tao lang. Diba no? So, isipin niyo yun pare, take note of that, yung mga ganong klase. So, yung mga ginagawa nyo rin minsan, kahit hindi man siya directly sa tao, pero meron kayong binabatong, may tinatamaan kayong negative energy. Yung negative energy mismo ang titira sa inyo na pwede nyo rin pagsisiyan in the future, no? So, yung mga ganong klase. Nung una akong nag full time sa gantong tirang labas. Tirang labas tawag ko sa ano eh. Kunyari pag employed. Ito yung ganto, yung racket, diskarte, hassle shit. Tirang labas. Nung nag full time ako sa tirang labas, nung una akala ko madadaan siya sa sipag, madadaan siya sa ganyan, consistency, sipag, ratatat, focus. Hanggang sa na-realize ko, hindi. Sa gantong tirang labas na may limitless potential, limitless na pwede mong kamadaan. Tirang labas bro. Explain mo nga yung tirang labas. Hindi employed. Self okay. Diba? Pag tirang labas, tirang labas, hindi tayo employed. Diba? Wala tayong kontrata. Na-realize ko na hindi lang sapat yung consistent ka sa ginagawa, masipag ka, ratatat sagad. Ano talaga siya, parang energy sagad. Kailangan mong protektahan yung energy mo. Kailangan mong dapat positive yung energy mo. Nakakapagod, oo. Pero pwede kang mapagod eh. Pwede kang ma-burnout ng hindi ka nagpapasingaw ng negative energy. Kasi actually, kahit anong sipag mo, kahit anong ratatat mo, sa di malaman na dahilan, kahit tangina parang ginagawa ko naman lahat ginagawa ko naman yung tama ginagawa ko naman yung proper pero hindi mo napapansin, baka may negative energy ka na napapatalsik lalo sa kapwa mo, nafa-fucked up yung mga ginagawa mo. Yun na yun. Yung huling sinabi mo, parang mali na nga yun eh. Yung parang ginagawa ko naman lahat. Walang ganun dapat sa atin. Walang ganun. Yun. Oo nga. The fact na gagawa naman ganda ka. Ano na yun eh? Ano bang tawag doon? Ungrateful ka nun. Oo. Tsaka ano ka na? Parang nagbibilang ka masyado. Nagbibilang ka na. Wala, kumbaga you're counting eggs pang agad na wala ka pa namang inaalaga ang manok eh. Mga ganun. Lagi niyong tatandaan na sa kada may gagawin kayo, dapat positive siya para sa'yo or para sa ibang tao. Oo. Yun nga yung isang sikreto pare. Pagdating ito, usapang content creation din, di ba? Isa sa mga sikreto para mabilis kang umangat sa social media, magbigay ka ng value. Diba? Kaysa sa ang marami kasing content creator din dyan na gawa lang ng gawa pero hindi na nilalagay sa isip nila yung inalagay nila sa aura nila, yung magbigay ng value nga sa tao. May download ako ngayon. Grabe to. Kasi parang ang tagal ko na nagko-content eh. Ang kaso yung content kong nagpatagos sa akin ng pandemic, ano siya eh, 50-50. 50-50, yung makakagets, nabigyan ko ng value. 50-50, yung pwedeng another 50 pwedeng na-offend. Pwedeng na-absorb niya negative energy. So, hindi naging matatag yung pagkatagos ni Ato. Kasi nga, half-half eh. Diba? Tas intentionally, alam ko, aware ako na pag
nilabas ko to, may matitrigger ako. Pero okay lang, engagement yan eh. Di ba? Parang, inaano ko sa utak ko na, okay lang may ma-offend, okay lang may ma-offend, okay lang may masaktan dito sa gagawin ko. May mga hindi naman eh. Nakita nyo yung pagkahati nung intention ko? Nung awareness ko na alam kong may masasaktan, may ma-offend, may makakatake nito as negative, but yet ginagawa ko. Kasi masama kang tao. Yeah, pwede. Oh, totoo. Kasi kumbaga hindi siya buo. Hindi siya buo. Ano ba yung sinasabi mo na sa Kasi, tingin mo na, for example? Kunyari, may sasabihin akong statement na pwedeng nakakatawa sa'yo, pwedeng offensive sa'yo. Hati. Nakakatawa sa lalaking straight, nakakainis sa mga bakla. Yeah, parang ganon. Ngayon ko siya na-realize kasi may ganun ako, pre, yung tangina ganito naman may mga ganun ako. Mali ba yun? Mali yun. Ngayon ko siya na-realize kasi may mga content creator dyan na masasabi mong may ginagawa silang mga videos, pranks, ganito ganyan. Na ang intention nila dun, makapagpasaya. Di ba? Na pwedeng baduy sa akin yun, pero dahil ang intention nila, aware sila na pag in-upload ko to, magpapatawa ako. Diba? Ngayon ako, tangina, di naman nakakatawa. Baduy naman eh. Ako na lang yun, kasi nga kino-compare ko na eh. May ganun ako, tangina ako naman, ganito, mas masipag ako dyan. So, marami akong mag-upload, but sila, 5 million followers na. Tangina, ba't ako 2 million pa lang? Mga ganun. So, negative energy na siya. Ngayon ko siya na-realize na kung bakit yung pagka-delete ng page, parang 3 beses na nangyari sa akin yung pre. 3 beses na nangyari sa akin yun. Nawala yung page. Grand slam na. No, natutubos-tubos ko lang. Kasi ngayon ko siya na-realize na sa 4 na taon, hindi naging buo yung pagtapon ko ng energy na positive lang dapat. Ina-acknowledge ko na itong itatapon ko, hati ito. Negative and positive to. Yeah. Wala ngang in-between dapat eh. That's may kasakada may gagawin ka dapat. Gawin mo or wag. Ganun lang dapat eh. Hindi yan pwedeng ang pinakamahirap gitna. na trabaho ng comedian. Magpatawa ng walang na-offend. Ako nga, yung nangyari sa akin, nung unang taon ko, gusto kong lap trip lang talaga. Hanggang sa, habang lumalalim yung thinking ko sa audience, sa engagement. Engagement din naman yung hate comment eh. So, salukin ko na rin yan, tap ko na rin yan. Gumanon, tangina, dumark yung ko. Nung una, nag-e-enjoy lang ako eh. Happy shit lang. Nung mga onwards, ay puta. Kasi nga, tinatap ko na rin yung negative energy. Masasama yung bang binalikan ka nun? Oo. In what way? Lahat. Nawala yung page ko ngayon, tas wala akong pantubos. Kasi natutubos yung page eh. Diba? Pwede mo siyang ipaayos, ganito ganyan. Tangina, wala akong pampaayos. Nawala. Pero alam mo pare, medyo, medyo hati rin talaga ako sa ganitong topic, no? Kasi naniniwala naman, agree ako doon na pagka bumabato ka doon sa idea na pagka bumabato ka ng positive energy, will receive positive energy back as well, di ba? Pero kasi sa buhay natin, bro, lalo na sa masculinity natin, sa masculinity content natin na, lalo pa meron tayong, sabi natin meron tayong mga kalaban din dyan na ayaw nung mindset natin. Di ba? Parang, kung ikaw normal na tao ka lang, wala ka namang gustong ipaglaban, gusto mo lang mamuhay ng normal, okay, kung gusto mo ng positive energy lang. Pero sa atin, bro, parang kailangan natin tanggapin na meron talagang meron tayong mabibitawang negative energy na hindi man natin gusto, but it's needed para maniwala sila or para ma-push natin yung message natin. Gets. Pero diba? Siguro ang pinagkaibahan lang doon sa way niya to is intention ko yun. Intention niya. Okay. Aware ako. Okay, gets alam na. kong tangin na marami. Ganun ako. Kinikilig ako na tangin na marami na namang iiyak nito. Okay. Intention ko na. Ngayon yung sinasabi mo, tama yun. As long as yung intention mo nga, hindi iyon. Di ba? Hindi mo intention na matap yung mga magagalit. Ang intention kasi na inaano ni Josh is para ma-boost palalo yung manosphere, yung masculinity. Ngayon, it happened lang na na-offend yung femininity ng iba, lalaki man yan o babae. Na hindi mo hindi intention niya yun. Kaya walang balik na negative yun. Meron pa rin, pero hindi lang siya kasing damage ng may dark intention. Hindi lang siya kasing damage. Kumbaga may balik pa rin, kagaya ng may nasasabi silang hindi maganda, ganyan. Pag sinabi mo Josh on point, misogynistic. Misogynist na kagad. Pero hindi siya kasing damage ng katulad nga ng sinabi mo na may dark intention, which is sinisingil ka yung page mo, pang. Di ba? Kinakalawin. Dami may backlash, may cancel. Sobrang dahil nangyari bukod dun sa page.
may damage pa rin. Hindi lang ganun katindi. Oo. Pero yun nga, no? Saka may gagawin kayo that walang perfecto eh. Di ba? Wala namang perfectong execution eh. Wala. Tangina, ano ka, malupit ka, maangas ka. Hindi ganun. Pero hanggat maaari, pilitin mo na dapat yung gagawin mo magpapakala to ng positive energy or magbe-benefit sila nito positively. Pwedeng sila or ikaw muna. Huwag kang mag-i-intention ng masama. Kasi once masama rin yung ganun, pre. Yung magpa-plus 1 ka tapos may iniisip ka kagad. Yun na yun, mali na yun. Mali na nga yun. Mali na yun. Dapat nga, ang gagawin mo bigay mo lang. Oo, todo mo lang. Nagising ka ngayon, todo mo lang. May ginagawa ka, todo mo lang kung anong ginagawa mo. Na alam mong kunyari, like for example, nung nasa BPO ako, ang ginawa ko nun, wala akong alam na magiging balik sa akin ito kung gagalingan ko dito ng todo. Kasi ang thinking ng Pinoy na employee, parang, ganito lang sahod mo, ganyan galaw ka lang. Ako, nung pagpasok ko nun, ang utak ko nun, career eh. Wala ako sa gantong tirang labas na idea eh. Career, sabi ko, kailangan maging magaling ako dito sa ginagawa na to. Hindi ko man alam ano yung magiging result pag naging magaling ako dito. Pero dahil positive, kailangan maging magaling ako dito, ma-perfect ko to. Para hindi ako magkakamali. Walang mga coaching, hindi ako magkakamali. Basta kailangan ko lang galingan dito. Grabe yung nagkaroon ako ng mga na-realize ko neto na nung ginagalingan ko na, tas gumaling ako dun sa ginagawa, nagamay ko yung ginagawa. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Kasi pag may nagtatanong, kasi alam yan. Nagkakaroon ako ng kaibigan kahit hindi wala dun sa circle ko. Nagkaroon ako ng kaibigan. Marami akong katanguan. Iba yung energy na nabibigay nun pag yung nasa buong production, kaibigan mo. Di ba, nagiging tanungan ka na eh. Tapos, natuwa sa akin yung mga boss, di ba? Natuwa sa akin na magaling to. Pangit lang pero magaling. Okay, legit, nagtitripan ako doon kasi mukha akong talaga nun, mukha akong Herodes talaga nun. Pangit pero magaling. Ito ganyan. Nag-resign ako pre, immediate. Hindi na ako nag-render. Pero pwede ako bumalik anytime. May positive na balik. Nang hindi naman yun yung iniisip ko ha. Basta kailangan ko lang galingan. So kung may ginagawa kayo ngayon, galingan nyo lang ng galingan. Di ba? Wag nyo, gawin nyo or wag. Yun lang. Huwag kayong gigitna. Kasi walang magandang resulta yung gitna. Yung resulta ng gitna, yung neutral lang, saktuhan lang. Wala talagang mababagong tremendous dyan sa mo. Kung magtatakot, parang ilang taon na ako, walang kakaibang nangyayari. Kasi ayaw mong maging kakaiba eh. Gitna ka lang eh. Majority sa tao, gitna lang sila. Takot silang mag-over, takot silang magkulang. Gitna lang ako. Gitna ka lang talaga. Hindi ka mamamatay sa gutom. Correct. Diba? Kung may gagawin kayo, todo nyo. May add ko lang din doon sa sa balik sa negative energy. Kasi nga dati, di ako nalalayo doon sa mga content mo na ang daming naiinis. Hindi nakakainis talaga sa'yo. Oo. Totoo naman. Diablo kayo. Hindi ko intention, actually. Tangina kasi siya Guitarius eh. Tangina ka. Naniniwala ka ba doon sa ganun? Bullshit. Gaya niya pag sinabi ko to. Horoscope bullshit negative dito. Pero ang intention ko kasi doon, wag nyo kasi sa horoscope. Sure sa Guitarius. Realist ako eh. So yun, going back, sa Guitarius. Yun nga, ang dami kong binibitawan nun na negative, di ba? Na ang gusto ko lang naman, matulungan yung manosphere. Wag silang masyadong sumamba sa femininity ng side. Pwede naman yan, pero wag kang magpakasagad, okay? Ang daming nagalit na single mom nun, di ba? Single mom, mga babaeng yung mga panahon na yun, no? Oo, kinukuyog ako. May single din, di ba? Ang daming nilabel sa akin. At ang dami ko rin bembang topic kung paano bumembang ng kung paano makakuha ng babae. Ang ending, kahit anong i-label sa akin, papasok. Kasi nga, sa Guitarius ka. Kasi nga, may ganun ako mga content na bastos na ganito gawin mo, ganyan. So, pag ikaw nilabel ka ng ganito, walang maniniwala sa'yo, matik, papasok yun. Kasi nga, pambabastos na mga sinasabi ko. Dinelete mo yung mga yun. Negative. Hindi ko dinelete. Pero, hindi na-delete yung page mo, yung profile mo eh. Yung TikTok ba? Oo.
kasama yun. Yung nawala lumang na talaga. Yung lumang account. Pero meron pa mga natira. Kasi after nung ma-delete yung TikTok account ko, gumawa pa rin ako ng mga kasi ang init eh. Ibang content. Kung paano makakuha ng babae. Ang ending, putang ina, nag-backfire din sa akin lahat, di ba? Kahit ano ngayon sabihin kong defend, walang naniniwala. So, yun, may negative energy pa rin siya. Kaya tinigil ko na yung pare kasi ayoko rin may mga lalaki mapahamak. Ayoko rin may mga lalaki. Lalo ngayon, pre. Makabuntis sila ng maling babae dahil sa bembang. Lahat ng ang daling matuto ngayon. Ang daling matuto. Yung learnings pakalat-kalat sa internet. Pero parang ano yun yung learnings pre para siyang kapangyarihan Pero kung hindi ka sapat para i-contain yung kapangyarihan na yun, puta, chaos